Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kawais. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-like and share mo na rin para ma-notify ka sa next video ko at sabay-sabay tayong ma-motivate. Ano ang kahalagahan ng pagbabasa sa ating utak? Ang kahalagahan ng pagbabasa sa ating utak ang pag-aaral ng mga bagong salita habang nagbabasa ay mas madali kaysa sa pagbabago o pagsasaulo ng mga ito mula sa ibang diksyonaryo. Ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga bagong salita ay maaaring dahan-dahang pumasok sa iyong pang-araw-araw na pag-uusap. Ang pagbabasa ay nakakatulong upang mapabuti ang konsentrasyon at focus. Hindi naman kapag sinabing magbasa, magbasa ka na ng buong araw. Need mong mag-break every 30 minutes, lakad-lakad, paminsan-minsan, at do something stretching. Maaari mong mapagtanto na ito ay isang ganap na hindi produktibong karanasan. Ang pagbabasa ay isang ugali na maaari mong linangin literal ngayon upang mapabuti ang iyong konsentrasyon at atensyon skills. Ang pagbabasa ay isang aktibong aktibidad na nangangailangan ng iyong lubos na pagtugon sa at kung aling bahagi ang dapat bigyang pansin at kung alin ang pupuntahan at magpapatuloy. Paano mo matitiyak na magkaugnay ang mga idea? Magugulat ka na lang sa pagbabasa. Sa loob lamang ng 30 minutes araw-araw ay makakatulong sa iyong tumutok ng mas mahusay. Ang mga libro ay maaaring mag-udyok sa iyo at magbukas ng mga pinto sa iyong bagong mundo. Hindi mo masasabing boring ang pagbabasa, napakaraming bagay ang dapat basahin. Ang kailangan mo lang gawin ay bumuo ng ugali sa pagbabasa. Ang pagbabasa ng iba't ibang libro ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong idea upang maitupad ng professional o personal. Maaari nitong mapataas ang iyong mga kasanayan sa paglulutas ng problema. Makakatulong sa iyo ang mga self-help books sa mental decluttering. Ang mga libro ay nagbubukas na iyong tunay na potensyal kung bubuo ka ng isang ugali ng paggawa ng aksyon. Ang lahat ng magandang idea ay ipinanganak sa mga taong seryosong magbasa. Ang sabi ni Albert Einstein also allowed that regular readers had a greater imagination and could discover more than an average human who did not read much. Naniniwala ang mga sayantipiko na ang pagbabasa ay nagpapasigla sa kanang bahagi ng utak at nagbubukas ng isip sa mga bagong posibilidad. Ang pagbabasa rin daw ay isang mabuting pag-iihersisyo sa ating utak. Sinasabing mas demanding ito kumpara sa panonood ng telebisyon o pakikinig sa radyo. Sa pagbabasa raw ay mas mapapalitan nitong gumawa ng narrative at mag-imagine. Sa pagbabasa raw kasi mas may oras tayong mag-isip. Kumbaga maaari tayong huminto para sa pag-intindi at pagkuha sa tunay na kahulugan at implikasyon ng ating binabasa. Ang pagbabasa rin ay nakakatulong sa pagtaas ng ating bokabularyo. Totoo ito dahil sa pagbabasa ng iba't ibang babasahin ay makakaharap natin ang mga salitang pamilyar at di pamilyar. Sa pagkaintindi natin sa ating mga binabasa ay mauunawaan natin ang mga salitang bago pa lamang sa atin. Nakakatulong din ang pagbabasa sa pagtaas ng tiwala sa sarili. Sinasabi na isa umanong chain reaction ang mangyayari
Pag tayo ay laging nagbabasa, marami tayong malalaman. Pag marami tayong nalalaman, marami ang mga taong hihingi sa atin ng mga kasagutan tungkol sa iba't ibang bagay. Pag maraming tao ang humihingi sa atin ng tulong, matutulungan tayo nitong mas bumuti ang pagtingin at tiwala natin sa ating mga sarili. Isa sa pinaka sinasabing magandang epekto ng pagbabasa ay ang paghahasa sa ating creativity. Dahil nai-expose tayo sa mga bagong idea at mas maraming impormasyon sa pamamagitan ng pagbabasa, maaaring magkaroon ng pagbabago, ikakabuti o ikagagaling sa paraan ng ating pag-iisip. Mas matututunan nating ang empathy sa pag-intindi natin umano sa mga karakter ng mga istoryang ating binabasa. Mas nahahasa ang pag-intindi natin sa pakiramdam ng ibang tao. Pinababata nito ang ating mga utak. Nabanggit ko kanina na ehersisyo ito at dahil dito ay lagi itong nagagamit at bumababa ang posibilidad na pagkakaroon natin ng mga sakit tulad ng Alzheimer's disease. Nakakatanggal ito ng stress. Sinasabing bumababa ang stress-inducing hormones na tulad ng cortisol sa tuwing tayo ay nagbabasa ng libro. Nagbibigay motivation ang pagbabasa. Sa pagbabasa tungkol sa isang tao o karakter na nakakampas sa mga pagsubok para marating ang gustong marating, ay nagbibigay sa atin ng motibasyon para gawin ang ating personal na mithiin. Mararamdaman nating tayo ay mas konektado sa ibang tao kapag nakaka-identify tayo sa mga karakter ng mga istoryang ating binabasa. Makakatulong itong makaramdam tayo ng isang real-life relationship na maaaring magdulot sa atin ng pakiramdam na tayo ay bahagi ng isang grupo. Makakaliwanag ito ng ating araw. Magandang ending man o maliit na detalye sa istorya kung saan ay makakarelate tayo ay may malaking epekto sa ating pakiramdam. Mas makakatipid tayo kumpara sa panonood ng pelikula, pagpunta sa mga amusement park o pagkain sa labas. Ang pagbabasa ay isang maganda at matipid na paraan para malibang. Mas matibay na thinking skills. Sa pamamagitan ng pag-aalala at pag-intindi sa mga nangyayari sa ating binabasa, ay mahahasa ang ating analytical at critical thinking skills. Mas mabuting writing skills. Dulot rin nito ang mas maigting na bokabularyo. Ang pagbabasa ng mga maganda at mabuti ang pagkakagawa ng mga libro at iba pang babasahin ay makakakaroon ng magandang epekto sa pagsusulat ng mga nakakabasa sa mga ito. Maaaring may matutunan tayo sa iba't ibang estilo ng mga namumulat ng mga babasahing ating binabasa. Ang pagbabasa ay ang pinakamahusay na life skill na maaari mong gawin upang mapalakas ang bawat bahagi ng iyong buhay. Kaya kung ako sa iyo kapatid, simulan mo na ang pagbabasa. 20 minutes a day, hindi yan kawalan sa iyo kung ang maidudulot niyan ay kagandahan sa iyong buhay. Sana na-motivate kita. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.